Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki bukod sa mga babae at mga bata at lumakad sa ibabaw ng tubig. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Nang itanaw ni Jesus ang kanyang mga mata, sino ang nakita niya na lumalapit sa kanya? Ang sagot, basahin natin. Ang lubhang maraming tao na naglalakad na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. Sa kasunod na bilang, ano ang ginawa ni Jesus nang dumating sa kanya ang lubhang maraming tao? Ang sagot, siya'y lumabas at nahabag sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila'y mga may sakit. Sa ikatlong bilang, nang magtatakip silim na, anong sinabi sa kanya ng mga alagad niya? Ang sabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo ng mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y mga kabili ng kanilang makakain. Sa ikaapat na bilang, ano ang itinugon ni Jesus sa iminungkahi ng kanyang mga alagad? Ang sagot, hindi kailangang sila'y magsialis. Bigyan niyo sila ng makakain. Sa kasunod na bilang, anong sinabi kay Jesus ng kanyang mga alagad? Ang sagot, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. Sa kasunod na bilang, anong ipinagutos ni Jesus sa kanyang mga alagad at ano ang kanyang ginawa pagkatapos? Ang sabi ng Panginoon, dalhin niyo rito sa akin. At ipinagutos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala. At pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Ang mga nagsikain, mga kapatid, ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at ang mga bata. Sa ikapitong bilang, nang ang lahat ay nagsikain na at mga busog, ano ang ipinag-utos ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang sabi ng Panginoon, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol o kaing ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Sa ikawalong bilang, nang makita ng mga tao ang tandang ginawa ni Jesus, ano ang kanilang sinabi? Sabi nila, totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan. Sa kasunod na bilang, kinabukasan, ano ang dagli ang ginawa ni Jesus? Basahin natin ang sagot. At pagdakay pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo habang pinayayaon niya ang mga karamihan. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, anong ginawa ni Jesus pagkatapos niyang mapayaon ang mga karamihan? Ang sagot, umahon siya sa bundok upang manalangin at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. Sa kasunod na bilang,
Anong nangyari nang ang daong na kinalululanan ng mga alagad ay nasa gitna na ng dagat? Ang sagot, ang daong ay hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Sa kasunod na bilang, anong ipinasya ni Jesus na gawin nang makita niyang ang nangyayari sa kanyang mga alagad sa gitna ng dagat? Ang sagot, basahin natin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, nagulumihanan sila na nagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Ang gabi ay hinati ng mga Romano sa tigtatlong oras ng pagkakahati at sinundan ng mga Hudyo at pagkakahating ito. Ang ikaapat na pagpupuyat ay tumutukoy sa mga huling bahagi ng gabi, mula ikatlo hanggang ikaanim ng umaga. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, anong sinabi ni Pedro kay Jesus upang alamin kung siya nga talaga ang nakikita nila? Sapagkat kung natatandaan ninyo, inakala ng mga apostol na multo yung nakikita nila. Basahin natin yung sagot, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at inawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At pagka lulan nila sa daong, ay humimpil ang hangin. Sa kasunod na bilang, mga kapatid, ano ang ginawa ng mga alagad matapos nilang masaksihan ang himalang ginawa ni Jesus upang sila iligtas sa panganib sa gitna ng dagat? Ang sagot at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa Kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Mga kapatid, tunay na ang ating Panginoong Kristo ay may kakayahan gumawa ng mga kababalaghan, dakilang mga gawa, upang ipagkaloob sa mga sumusunod sa Kanya ang kanilang mga pangangailangan, kapwa material, spiritual, at makapagliligtas sa kanila sa mga panganib. Sa pangyayaring yon ay muling napatunayan na ang Panginoong Hesukristo ay may kapangyarihan upang mapasunod kahit ang kalikasan. Hindi lamang nakapaglakad siya sa tubig, kundi nautusan niya ang mga alon, hangin na tumigil o pumayapa upang iligtas niya ang mga lingkod niya sa panganib ng kanilang buhay. Patuloy tayong manalig, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang magagawa sa buhay natin, lalo na sa panahong ito ng mabibigat na pagsubok. Huwag tayo kailanman magkaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa kapamahalaan at kapangyarihang kaloob ng Diyos sa Kanya. Makakagawa siya ng mga himala at mga makapangyarihang gawa upang iligtas ang iglesia sa matinding pagsubok
na pinagdaraanan nito sa kasalukuyan. Lubos tayong magtiwala at umasa na ibabalik ng Diyos ang iglesia sa dati nitong kalagayan. Pero yun ay mangyayari sa takdang panahon na ang magtatakda nito ay ang Diyos. At gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, yan ang ating leksyon. Basahin natin muli ang paksa. Pinakain ni Jesus ang 5,000 lalaki bukod sa mga babae at mga bata at lumakad sa ibabaw ng tubig. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat ng marami sa iyo. Nahabag ka sa amin. Pinahintulot mo kami makasamba kasama ng aming pamilya, kasama ng aming sambahayan. Nawa po nadulutan ka namin ng iba yung kalwalhatian. Tulungan mo po kami, Ama. Magabayan namin ang lahat ng mga kapatid, mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak. Maakay namin sila lubos na magtapat sa iyo at sa iyong mga kalooban upang manahin namin ang gantimpalang ipinangako mo. Patuloy mo pong pagpalain ang mga magulang, huwag mo silang pababayaan. Gamitin mo po silang mabisang kasangkapan sa pag-akay sa kanilang mga anak, lalo na sa matuwid na paglilingkod sa iyo. Basbasan mo rin po ang mga kabataan. Sumasampalataya kami. Kaya mong ipagkaloob sa kanila ang magandang kapalaran sa kabila ng aming kasalukuyang kalagayan. Nawa po, Ama, maging uliran silang mga anak. Mabait sa kanilang mga magulang. Higit sa lahat, may takot sa iyo. Marunong magpasakop sa iyong mga kautusan. Ama Diyos, sa tulong at awa mo sa amin, malalagpasan namin ang pagsubok na ito. Makatatapos kami ng aming takbo. Salamat sa iyong awa at biyaya sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.